Hey, what's up guys? It's another day, it's another video na naman. Tatay Nero nagbabalik at hindi na aalis. Subali samahan nyo nga pala ako sa araw na to bilang good student dito sa Veritas College of Rosine. Dahil sa literal na napakadaming kaganapan ang nangyari sa amin dito. Pero bago yun, baka pwede makahingi muna ng like lang muna. Tapos pag nagustuhan mo yung video, ikaw nang bahala kung anong i-react mo. Kaya naman tara, samahan nyo ako at ikukwento ko sa inyo kung ano nga bang kaganapan ang nangyari sa amin dito. Subali ang pasok lang nga pala namin ngayon ay hapon lang, gawa ng hindi pa nga magaling si Ma'am Karen. At eto nga't nagagayak na nga pala kami dito, gawa ng papunta na nga kami sa paaralan. Hindi madali lahat ng pagsubok pero napakaganda pag sinusubukan mo at sa mahigit 8 buwan kong pag-aaral dito sa aming paaralan ay talaga namang napakadami ng nalaman ko. At madami nga nagtatanong sa akin kung bakit isang beses lang ako nagbablog sa isang linggo nakasama yung anak ko at yung girlfriend ko. Which is sasabihin ko mamaya yan bago matapos ng video na to. Piliin mo lang palaging maging masaya. Tara, pasok na tayo. 1, 2, 3. At yun mga tropa, commute lang nga pala kami dito gawa ng sobrang mahal na talaga ng gasolina at parang may sira nga si B1. Kaya naman kasama ko nga pala dito si paring Kenneth. At nag-tricycle na nga pala kami dito gawa ng hindi nga maganda yung panahon at tinatid lang kami ni Kuya dun sa labasan. Dahil sa may kalayuan niya yung demo farm na pinapasukan namin. At buti na lang pagkababa namin dito at pagbayad ko nga kay Kuya ay saktong dumating naman yung minibus na sasakyan namin. Kasi minsan talaga pahirapan talaga magsakay dito. Kaya minsan ayaw ko talaga mag-commute. At mukhang sa paparating na mga araw mukhang mahihirapan talaga sa pag-commute gawa ng pahirapan na talaga makapaghanap ng gasolina. Grabe no? Sa ibang bansa yung gera pero sa atin yung epekto. Pero hindi na para isipin yon, ang mahalaga ay ginagawa natin kung ano sa tingin natin ay tama. At bago nga tayo makarating sa paaralan ay magsashoutout muna nga pala ako. Maraming salamat po sa inyo lalo na kay Miss Arengo Madeline at shoutout nga po pala sa inyo at lalo na sa tropa kong si Giancarl Gaton. At dito din kay Jan Benedict Baliktar at kay Kenneth Picasso, mga tropa natin yan. At shoutout ko na rin nga pala kay Aris Gracila. Shoutout sa iyo pare at lalong-lalo na nga pala dito kay Rosa. Shoutout po sa iyo. At dito din nga pala hindi mawawala kay Cristel Gaupo. Shoutout po sa iyo. At kay Kuya Albert Morales, grabe sobrang salamat po talaga sa suporta nyo. Kay Laisel at kay dito din kay Brion. Walang sawang pagpapasalamat po sa inyo lahat. Pasensya na nga po pala sa boses ko gawa ng alas 12 na nga ito ng umaga at may pasok pa kaming bukas dahil mag-field ulit kami. Subali sa mga oras na nga pala to mga tropa ay nandito na nga pala kami sa demo farm at kasama ko pa din nga pala dito si Kenneth dahil iinom nga kami ng tubig dito sa kantin at buti na lang talaga meron ng kantin dito sa farm dahil kung lalakad ka pa papunta sa labas ay medyo malayo din at baka mapahama ka pa kasi nasa highway lang yung tapat ng paaralan. At yun, pagkakat ko nga dito kasama ko ito taga Juban guys, taga Juban. Shoutout sa mga taga Juban dyan. Taga Juban? Oo, Juban. Shoutout po pala sa mga taga-Huban, lalong-lalo na sa mga kapamilya ko dyan dahil kung hindi nyo po natatanong ay taga dyan dun po yung mga kapamilya ko which is yung mga Nicolas. Dahil si Papa ay Nicolas Formanes at ako ay Putol Formanes. Balik tayo sa kwento mga pare, pasensya na nga po ulit talaga sa boses ko dahil medyo pa iba-iba gawa ng tulog na nga yung mga ka-boardmate ko. At sa mga oras na nga pala to ay papunta na nga pala kami sa field at eto nga pala at pababa na kami dito at kasama ko nga pala dito si Briando at lalong-lalo na si Kuya Emmanuel. Shoutout ko kay parang Briando dito. Doon! Magpipild kami ngayon, boy! Mapild kami niyan, mauranon. At kung mabot ka man sa video na to, baka pwede makahingi na ng like, follow, and share at pag-comment mo rin ng mga tropa kung saan umabot tong video na to. Ang daming kulitan, asaran, pikunan at syempre hindi mawawala yung tampuhan. Napakalupit talaga. Salamat sa Panginoon dahil sinama niya ako sa mga tropa natin dito. Kasi napaka-complete package na talaga ng Black Sea dahil meron kami ditong matalinong gumawa ng PPT. Meron din kami ditong magaling kumanta. Meron din kami ditong magaling sumayaw. At may atleta din kami na napakabilis talagang tumakbo which is yung si Paring Soto. At meron din kami ditong nonchalant na pogi at syempre hindi mawawala yung baliw na manyakis lalo na si Dave. Pero joke lang yun, syempre ang hindi mawawala si Paring Rudy. Literal na talagang wala yung lungkot mo kapag nagsasalita na yon. At syempre si Tatay Nero, isang vlogger lamang. Yun lang po talaga yung ambag ko ewan kung bakit ganun. Kasi, paano kita niyan matanong? Matanong ka niyan. Nililibutan mo ka din sa ano, par. Ano ba hindi na pag-ibig mo? Oo. Ano ba hindi na? Explain mo kung ano yung, Subali, yan din kita niyo yung
sa farm guys. Kung napapansin nyo mga tropa, malapit na nga palang matapos yung fish pan na ginagawa namin dito at saludo talaga sa bawat block na nagtatrabaho dito. At eto nga pala guys, at tignan nyo naman talaga napakaganda. At si Tatay Nero nga pala kung bakit may hawak ng cellphone niya dahil pinapa-edit nga pala sa akin ni Nora yung kanyang vlog dahil meron kaming papasa kay Sir dun sa patmit namin yung vlog exercise. At yun mga tropa, andito na nga pala kami sa aming gagawin. At eto nga pala guys, nakasalubong pa nga natin dito si paring Ronel. Shoutout nga pala pare dito kay paring Ronel na napaka-pogi nga naman. Ay face bomb ka sa akin pare. At umumpisa na nga namin mga tropa, subali ito nga pala yung gagawin namin at mamaya makikita nyo kung ano nga ba ang nangyari dito. Kami nakahawan na dito. Tara ito nakatindog pa. Pagod na kami, pagod. Wala, maliyak lang. Nag-vlog ba ni mo? Pagod na si Kai. Pana. Sampol. Tanggal ang ulo. At sa mga oras na nga pala to ay pinahawakan ko kay Nora yung cellphone at eto nga siya yung nagbibideo tapos dun sa kabila kami naman yung nagtatrabaho ng mga lalaki. Hero! Oh, bitin niya ka mo. Huwag na bulundog. Mudahan din ang bike ko. Ay. Ikaw na pa nung kuha. Oo. Paldo Oo. sa sinapay. Kuya Nero, nagkakaon pero wala man trabaho. Tado! Mayroon pa ako pag-ano, nagkawan ako. Nagulat lang sa pamerindahan. Hala? At yun mga tropa, malapit na nga palang matapos yung video at eto na nga pala yung natrabaho namin. Inabutan na nga pala kami dito ng literal na hapon na at eto nga pala at binisita ko muna dito yung pananim namin. At pagkatapos naman ay nililinisan na nga namin yung mga gamit na pinagagamit namin dito at pagkatapos nito ay uwiin na talaga literal. At sasagot nga pala kung bakit bihira ako na ma-vlog si Bossing at si Baby Asha dahil syempre isang beses sa isang linggo na lang talaga yung walang pasok kami. Tapos Sabado pa yon, tapos pagka Biyernes nga pala ng uwian namin ay uwian talaga papuntang Santa Magdalena para makita lang ang aking magina. At kung bakit palaging kaganapan yung pamagat ng vlog ko kasi gusto ko talagang iparamdam sa anak ko na kasama ko siya sa bawat vlog ko. Kasi one time umuwi ako sa bahay tapos hindi niya na talaga kilala yung boses ko. Grabe guys, pinipilit ko na lang talaga yung boses ko kasi namamaos na ako kasi alauna na talaga at napakatagal matapos tong video na to. Inabot ako ng siyam-sampu. Hindi madali lahat ng ginagawa natin sa buhay pero napakasaya no? Kapag ginagawa mo pa din kahit alam mong puro na lang problema pero pagkatapos ng problema alam mong meron ding kasiyahan na magbabalot ng lahat ng kalungkutan. Huwag kang tumigil na mangarap, patuloy ka lang sa bawat ginagawa mo. Basta alam mong tama, ayos na ayos yon. Ang buhay ay hindi karera, walang nakikipagunahan sa'yo kaya naman piliin mo kung ano nga bang gusto na makuha ng sarili mo. Pero hindi mo dapat kalimutan na palagi magpapasalamat sa Ama at magpapasalamat sa mga taong nakapaligid sa'yo. Kaya naman nagpapasalamat talaga ako dahil meron pa akong mama na patuloy pa din sa pagsuporta sa akin. Na kahit alam kong kinukutya ako ng iba dahil meron na akong anak, dapat hindi na daw ako umaasa kay mama pero andito pa din si mama, tinutupad ang pangako niya sa akin na mapagpapatapos niya ako ng kolehiyo. Boy, hindi ko minadali yung lahat. Talagang literal na naghintay ako para sa pagkakataong ito. 3 taon ako nag-stop pero napaka-solid talaga ng kaganapan. Ang gusto ko lang sabihin sa'yo ay sulitin mo yung buhay mo. Huwag kang magpapa-apekto kung sino man yung nang-aapekto sa'yo. Ginabi na nga kami ng uwi dito at maraming salamat po talaga sa inyo. Paano ba yan? Hanggang dito na lang yung video. Bukas ulit. Paalam. Pagod. Nakala mo